Hello mga idol, okay, yung topic natin ngayon mga idol is about pre-con. So ngayon isa-isayin natin mga idol kasi maraming nagtatanong, maraming nag-aantay. Ano ba ibig sabihin mga idol ng pre and con? Ang pre mga idol, ito po yung before. Ang con mga idol, ito po yung conditioning. Ibig sabihin po mga idol, bago tayo pumasok literal ng 28 days conditioning, 21 days conditioning, bago tayo pumasok ng 14 days conditioning, at bago tayo pumasok, lalo-lalo na mga idol, yung 7 days conditioning. Kailangan mga idol, yung mga materials natin, yung mga models natin mga idol, ay literal po na naka-precon na. So sa precon mga idol, ito po yung tinatawag mga idol na kilalanin natin literal, yung mga models natin. Dapat nga mga idol, sa maintenance pa lang po, kilala natin eh. Ngayon mga idol, pag sinabi nating pre-con, ito po yung isasakto natin mga idol, yung pinakakatawan ng models natin. Kasi sa pointing mga idol, meron po tayong 4 na factor na dapat pong i-align. Hindi pwedeng maglumba-lumba, hindi pwedeng mahuli yung iba. Okay, so ang tabayanan nyo kasi lahat yan ipapaliwanag natin. So ngayon mga idol, isasakto natin dito sa pre-con yung katawan ng models ayon po doon sa pagiging komportable niya. Ibig sabihin mga idol, hindi po tayo yung literal na masusunod. Tayo po yung gagawa kasi tayo po yung nag-aalaga sa kanila. Pero mga idol, kailangan alamin mo, tuklasin mo literal kung saan po komportable yung models natin na magiging timbang niya. Kasi mga idol, like for example po, katulad po ng dalawang models na nakikita nyo. Ngayon, halimbawa mga idol, ito po yung gagamitin natin this season ng istagan. Ngayon, ang gusto ko mga idol sa sarili ko po, magkaroon sila ng timbang na 1.9. So ngayon, paano po mga idol kung hindi po yan yung timbang na pagiging komportable ng mga models ko? Diba unfair po yun sa kanila? So ngayon, mas maganda mga idol para makalamang tayo kasi competition po ito. Mas maganda mga idol kung kilalanin mo yung models mo kung saan po nahipo at timbang at moisture at yung kilos at yung droppings na pagiging komportable niya. Kaya mga idol, dun pa lang po sa maintenance mga idol, dapat kinikilala na natin yung models natin. Paano? Mga idol, ganito yan. Like for example mga idol, paggising po sa umaga. Paabutin mo na yung models mo ngayon na dalawa, kung dalawa yung hinahanda mo, kailangan mga idol, o para makilala mo sila, kailangan mga idol, ikilalanin mo, alamin mo, na pag umipot mga idol ng tinatawag po na brown or yung yellow, ang tawag dyan mga idol, yan po yung cecal droppings. So ngayon, bago mo ngayon ibitaw mga idol, kailangan ay itimbang mo muna. Ngayon, ang sign mga idol na pag umipot ng brown, yellow o cecal yung ating mga models, yun po ay wala na po laman yung kanyang butche. O ngayon, so ititimbang mo ngayon, ire-record mo. Tapos mga idol, pasasayawin mo na siya. Ngayon, sa susunod na mga araw mga idol, kailangan po natin gawin ulit yon pero hindi na po sa brown kasi naka-record na tayo. Ikukumpara mo ngayon dapat kasi pag umipot mga idol ng puti. Urates naman po ang tawag doon. Ibig sabihin po nun mga idol, kung doon sa brown pa lang mga idol ay wala na po laman yung kanyang butche, meaning pag umipot yan idol, actually hindi na nga po ipot yan, parang ihi na yan kasi tubig na lang. So ngayon, yun po yung sign na wala na po laman yung kanyang balon-balunan. Okay? So ngayon, kailangan mo ngayon, idol, ay itimbang ulit para maikumpara, idol, dun sa magiging record mo kung saan siya mas magiging gumagalaw ng mas komportable, na mas super. Okay? So ngayon, ibitaw mo ngayon, idol. O ngayon, ikumpara mo. Okay? Hindi dun po natatapos yun. Kasi mga idol, sa pre-con nga po, inaalam mo, sinasakto mo, yung tinatawag mga idol, na pagiging komportable nila sa timbang para talagang mag-perform talaga ng maganda. Okay? O ngayon, sa madaling salita mga idol, like for example po, nalaman mo na ngayon silang dalawa mga idol ay nandun lang po sa stage ng tinatawag po na cecal. Hindi ka na mahirapan pagdating mo ng pointing. Hindi ka na rin mahirapan idol pagdating ng pumasok ka ng conditioning. Tandaan natin mga idol, pag nagbago ang moisture, at nagbago lalo ang timbang ng models, magbabago po ang magiging kilos at magiging estilo ng laro ng models natin. Kaya nga po mga idol, dito ngayon pumapasok yung tinatawag na pagalingan talaga na wala tayong magagawa, that is the reality.
pagalingan po na mag-handle ng isang handler sa mga models na ginagamit po. So ngayon, katulad po niyan mga idol, din naisakto mo na ngayon yung kanyang katawan. Then nalaman mo na ngayon idol yung droppings na komportable siya. So ngayon ang gagawin mo na lang idol, pagdating ng pre-con po, magiging familiar sa lahat po ng gagawin natin. So, i-enhance natin yung mental state sa lahat po ng aspeto na mangyayari and yung kanyang physical. So para ngayon mga idol, madagdagan po yung oxygen level niya. Ano ba ibig sabihin mga idol ng oxygen level? Yan po yung kumbaga mga idol, matagal hingalin. Yun po yung oxygen level. Kumbaga parang kumakanta ka, ang haba ng hininga mo. Hindi ka kinakapos. At the same time mga idol, yung stamina level po ng ating mga models. And syempre, kailangan mga idol, yung body structure. And syempre mga idol, yung familiarity sa isang area at sa lahat ng kulay na magiging opponent. Lalo na kung big event mga idol, hindi mo naman alam kung sino yung magiging kulay na magiging opponent mo. Ngayon, kung pag-uusapan naman natin mga idol yung regarding sa gire, madali lang po yan mga idol. Sa unang mga maintenance pa lang, nung nagiging buo yung loob, dapat po talaga ibinibitaw na sila. Sumasayaw-sayaw na sila mga idol. So ngayon, ang kailangan mga idol ay yung pagbinitawan, agad-agad magliparan. Susunod mga idol, malayo ng konti. Walang opportunity mga idol na makagire. Okay, so sasanayin nyo po hanggang umabot ng 3 meters ang layo ng agwat ng bawat isa bago nyo bitawan. And then monitor. Kailangan mga idol tiyaga. Kailangan mga idol talagang masanay mo, sigurado ka na hindi na magiging gigire. Kung sakali mga idol na doon sa malapit, okay, siyempre walang magigire doon, lalayo ng konti, palayo ng palayo ng palayo ng palayo. E paano kung dumating yung time mga idol na nung 3 meters, bumalik yung kanyang gire? Balik kayo ulit sa una mga idol. Ngayon, ang tanong, ilang beses ba dapat kasi mga idol na ibinibitaw ang mga models? Maraming klase po. Kasi kung talagang gusto mo talaga na ma-develop, na ma-improve yung models mo, pag nakitaan mo ng tinatawag mga idol, nabuo na po yung loob para sa aking practice mga idol, 5 months, okay? As long mga idol na dun po sa tinatawag na priming pa lang, nakapagpondo ka ng maganda sa materyales at once na napisa na po yung sisiw, kailangan pinupondohan nyo na po ng more on natural calcium para ngayon magkaroon ng build sa kanyang bones density na maging matibay na kahit ibitaw mo idol ng ganyang edad na 5 buwan, 6 na buwan, ay maiiwasan po ang pagkapilay. Kasi yung kanyang bones density ay napakatibay. Kaya dapat nga mga idol hindi nawawala yung iminimix sa patuka na tinatawag po na eggshell at saka yung malunggay powder. Okay, so bakit po? Yung unang bitaw mga idol, kailangan po magkatamaan at hindi awat mo. Kasi tandaan nyo mga idol, mayroon pong isip ang mga models natin. Meron silang tinatawag mga idol na territorial. May tinatawag sila mga idol na pinoprotektahan na magiging reyna nila. So ngayon, ang papasok sa isip ng model, pag ginawa mo yung unang bitaw at inawat mo at nagkatamaan at hindi, inawat mo, ang purpose niyan mga idol, sa instinct niya, papasok sa isip niya na sa susunod, nabibitawan mo ako, ipapatama ko na to. Kasi ganun pala. So kailangan hindi mo makukuha ng ganong kabilis, tsatsagain mo bilang handler. Kasi mga idol, ito ay competition ito, pagalingan ito ng pagiging handler. Wala tayong magagawa. Disclaimer mga idol, ito po ay sarili ko lamang po na pag-aaral at sarili ko lamang po na karanasan. Na ibinabahagi ko mga idol sa mga open-minded na gusto po mga idol na madagdagan ang kanilang experience na gagawin. Ang pinakamaganda na suggest ko mga idol, itry nyo. Tsaka nyo ngayon mga idol, himay-himayin. Yung hindi maganda na nagiging resulta, tatanggalin nyo yung maganda. Yun lang po yung i-gathered, i-exercise para mas mag-excel po kayo mga idol. Parang to see is to believe and to believe is to see. Para ngayon makita mo kung maganda talaga. Kasi hanggat hindi mo nasusubukan, paano mo masasabi na yun po ang magiging resulta? Kung hindi, kathang isip, tsuri, haka-haka lang po ang tawag doon. Yun lang po yung unang pumasok sa isip mo, pero aminin mo ang totoo, hindi mo pa naman natatry. So paano mo ngayon mabibigyan ng conclusion kung hindi mo pa nasusubukan? Kaya dapat po bukas ang ating kaisipan. Okay, ngayon, sa susunod mga idol na ibibitaw natin mga idol, kailangan po dalawang lipad.
Magkatamaan hindi, kailangan awat po. Tiyaga po ang tawag dyan. Tapos pigilan mo yung sarili mo na kailangan po mag-perform ng maganda. Ngayon, given na po mga idol yung mga quality, given na po yung mataas ng winning line percentage, that is a selection na aabot din po tayo sa ganyang content. Ngayon, ang ibig ko sabihin mga idol, sa pre-con po talaga mga idol, kailangan po kilala mo yung models mo. So ngayon, sasanayin mo sa iba't ibang kulay na magiging opponent. Sa pre-con mga idol, sasanayin mong ilagay sa box, sasanayin mong i-travel, sasanayin mo na makakita ng mga damit na gumagalaw. Bakit po? Kasi mga idol, halimbawa, ngayon na po yung schedule niya. Kailangan mo nang i-travel. Never pa niyan naranasan mailagay sa box. Lahat ng first time mga idol na gagawin mo sa models mo, expected 100%. Magkakaroon po ng nervyos yan. Magkakaroon po yan mga idol ng pag-aalinlangan. Tandaan nyo po, napakaliit lang po yung espasyo ng box. Limitado lang po mga idol yung hangin na papasok. Yung baga ng models, pag first time mailagay doon, hindi po mag-e-expand ang baga. So pag hindi po nag-e-expand mga idol na maganda ang baga, ngayon ang mangyayari po, pagka po nagkaroon ng nervyos, waste energy po yan mga idol. Kung ikukumpara natin mga idol, dun sa mga ibang handler na talagang well-trained ang kanilang model, physical, mental, automatic mga idol, makakalamang sila. Ang motto natin mga idol ay makalamang ng konti, makalamang ng maliit, sa lahat ng aspeto, kailangan makalamang ka. Kasi this is a competition. So ngayon mga idol, kailangan po masanay-nanay. Paano naman po natin sasanayin ngayon mga idol sa iba't ibang kulay ng damit? Kailangan mga idol, meron kayong sampayan na kung saan mga idol, ilalagay nyo lang po yung mga damit na iba't ibang kulay na gumagalaw pag humangin na nakikita niya habang nasa cording area. Bakit po? Once mga idol na nandun ka na po sa gradas, makikita niya na po yung dami ng tao na gumagalaw at naglalakad. Ngayon mga idol, baka po mapunta yung kanyang interest, yung kanyang atensyon doon. Dapat mga idol, mapunta lang po yung focus niya doon sa magiging opponent niya. Kaya dapat mga idol, kung nasanay na po doon at ibinibitaw nyo na po dyan sa area na yan mga idol, normal at natural na lang. Tandaan nyo mga idol, ang mabilis mag-adjust na model mga idol, automatic, magpe-perform ng kalmado, kalkulado, sigurado pag umatake, talagang maganda ang resulta. Ngayon mga idol, sa pre-con po mga idol, kailangan nyo po sanayin na i-travel. Para ngayon, magiging normal na lang po yan. Alam nyo mga idol, isa pa, kung talagang lalaliman natin, this is a competition, sabi ko nga po, dapat nga po, every time na magbibitaw ka sa mga models mo, iisa lang ang kulay na magiging damit mo. Bakit po? Halimbawa mga idol, laging itim yung damit ko. Every time na magsusuot ako ng itim, and kukunin ko yung models ko at ilalagay ko sa limber yan, yung pagparating pa lang ako mga idol at nakita niyang itim ang damit ko, mayroon sa isip niya na alam niya, kukunin ako neto, ilalagay ako doon, tapos ibibitaw ako. Sa madaling salita, ready na agad. Parating pa lang ako mga idol. So yun mga idol ay may mga factors lahat po yun. Kailangan po mga idol ay kailangan natin pagbigyan ng kahit maliit na porsyento po yun. Kung ikukumpara natin dun sa iba na naghahanda, kasi competition talaga ito. So kailangan lahat po yan may paliwanag. Okay? O ngayon mga idol, pagka po halimbawa, kinuha mo na, nakita na yung damit mo, nilagay mo sa limber, mamaya idol susunod, kukunin mo yung box. Ipapakita mo sa kanya. So alam niya sa isip niya mga idol na ilalagay mo siya doon at itatravel mo. O ngayon mga idol, halimbawa po, mula bahay hanggang sa school na pupuntahan nyo, kung saan mag-i-exam yung mga models mo. Kung 1 hour yung travel, kailangan idol, ganito gawin mo. 30 minutes yung pamunta, 30 minutes yung pabalik sa inyong yard. Pero sa ibang area ka magbibitaw. Bakit po? Kasi para ngayon mga idol, masanay sa 1 hour na travel, then kung ano yung gagawin mo sa mismong schedule niya, yun ang gagawin mo dyan pa lang po sa pre-con. O 30 minutes pa punta, 30 minutes pa balik, tapos ilagay mo ngayon dun sa limber, ilagay mo ngayon dun sa parang cockhouse mo, then mga idol, ilagay mo sa limber ulit, then tsaka nyo ngayon bigyan ng pampahigpit na tali talaga dito o kaya gloves mga idol, tsaka nyo bitawan ngayon mga idol sa ibang area para masanay siya na maglaro sa ibang lugar.
So kung ginagawa natin yan mga idol sa pre-con pa lang po, ibig sabihin po kahit basal. Ibig sabihin ng basal, first time, walang karanasan para umakyat ng gradas yan. Pero ginagawa natin mga idol na legendary at master at nagiging talagang kumbaga mga idol ay kabisado niya na lahat. Kasi doon pa lang po sa paghahanda ng handler. O ngayon mga idol, una, naisakto mo yung katawan niya sa pre-con. Nalaman mo kung saan dropping siya nagiging komportable. Yung moisture niya mga idol, kilala mo na. Okay? Tapos yung kilos niya, kabisado mo na. Kilala mo na ngayon. O ngayon mga idol, yung mental state, yung paingay, yung tinatawag mga idol na mga liwanag, yung palakad, sasanayin mo sa iba't ibang oras ng kanyang pagsasayaw. Umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Kailangan iparanas mo sa kanya. Kasi mga idol, hindi mo alam kung kailan yan maglalaro. Okay? Kaya ngayon mga idol, pag naranasan niya lahat yan, kahit sa tao, kahit ikaw, na first time mo sa isang bagay, ay talagang mangangapa ka pa. So ibig sabihin, hindi na po nangangapa yung models mo sa araw mismo ng exam niya. Kasi nagawa mo na yan sa maintenance at dun sa pre-con mga idol. Kaya ngayon pag sinabing pre-con mga idol, from maintenance na patuka, magiging masarap na po ngayon mga idol yung kanyang kakainin. Dahil nga po, isasakto mo yung katawan. Ibig sabihin po, syempre, hindi pwedeng mataba, may excess na taba, may sapola, kailangan mong isakto. Hindi rin pwede mga idol na payat. Isakto mo, alamin mo kung saan talaga siya komportable. Kilalanin mo talaga, okay? O naranasan niya na po lahat. Ngayon, ang tanong, kailan po dapat natin mga idol pinapailawan, pinapakaskas, kinakaig? Madali na lang po yan kasi natural rotation na lang po yan mga idol. Ngayon, ang mahalaga dito mga idol sa pre-con, maranasan niyang maglaro, makipagsayawan ng iba't ibang kulay, iba't ibang edad, para ngayon mga idol, magkaroon siya ng enhance ng ability kung papaano ang tamang pagpasok pag nakakita ng opportunity, malinis kung kumat. Kasi selection pa rin naman mga idol yung magiging punot dulo niyan. Ang ibig sabihin lang ng pre-con mga idol, ito po yung masarap na patuka, babaguhin natin at isasakto yung kanyang timbang, kikilalanin natin sila. So mga idol, yung mga running pen, round pen, square pen at kung ano-ano pa, paingay, pailaw, simple na lang po yan. Meron tayong tinatawag mga idol na 2 months pre-con. Sobrang haba. 30 days yung isang buwan plus 30 days yung isang buwan. Mga idol, 3 hanggang 5 araw mo lang po gawin sa models. Pamilyar na po yan. Paano ko nalaman yon? Di ba, halimbawa mga idol, mayroon kang bagong models. Once na dito mo inilagay yan, umabot ng 3 araw hanggang 5 araw yan, kahit pakawalan mo yan, alam niya kung saan yan uuwi. Familiarity ang tawag doon. Hindi na yan pupunta sa kapitbahay o kahit kanino pa. Kasi alam niya na dito po siya nakatira. So ibig sabihin kung magpapailaw kayo mga idol, sa pinakamaikli na pre-con na 30 days, 1 month na lang po. So kahit 5 beses lang kayo magpailaw dyan. Ngayon kung gusto nyo mga idol, gawin yung 10 days. Okay? Wala namang problema. Sa pagpapalakad mga idol, kailangan lang naman po masanay sa lakad. Okay, sa totoo lang, ang totoong gagawin niya po dyan mga idol is makipagsabayan, makipagpakita ng galing mga idol. So paano ngayon yan? Kailangan mabilis siya mag-adjust. Paano siya magiging mabilis mag-adjust? Kailangan mga idol sa loob po ng 1 linggo. Doon pa lang po sa maintenance mga idol. Yung unang-unang laro niya, unang lipad, awat. Susunod mga idol kahit mamayang hapon Halimbawa, umaga mo ginawa. Wala naman nagkatamaan Mamayang hapon, ulitin mo. Okay? Halimbawa, nagkatamaan ng konti. Okay? So, ibig sabihin mga idol, pinaka-safe na gawin mo nun, bago ka magbitaw, bigyan mo ng reload 5 drops. Bakit po? The reason why mga idol, Rebos ang reload na kung saan anti-stress, advanced treatment na pagka po mga idol, may stress ang model sa lahat ng aspeto na bagong gagawin natin. Binigyan mo na ng 5 drops of reload. May advanced treatment for Rebos for anti-stress na. So hindi niya naiindain mga idol yung pagiging stress na mararanasan niya dun sa ginagawa mong training as bitaw o sayawan. Ngayon, paano kung nagkatamaan? Pag nagkatamaan mga idol, bigyan mo ng recharge tablet. Bakit po? Ang recharge tablet mga idol, yung hindi nakikita ng mata. Ibig sabihin po nun mga idol, yung internal tissue.
wear and tear na hindi nakikita ng mata. Yun po yung advanced treatment na ginagawa ng recharge tablet. Nire-repair niya po yung mga wear and tear tissue. Yung pagbaba ng energy in power ng model dahil nga po na ibibitaw o na ipapasayaw mga idol, inire-recharge po ng ating recharge tablet. So ngayon mga idol, marami pong hindi nakakakilala sa recharge tablet. Yan po ay sa VNJ Distributor Inc. po yan. Okay? O ngayon mga idol, yan ay kulay orange po yan. Okay? Yun na po yung mismong pangalan niya. So ngayon, kung wala kayong ganun mga idol, lahat ng suplemento, vitamina, kumpleto ko at napaka-affordable price pa. Okay? O ngayon mga idol, pag once na mga idol na nabigyan natin ng advanced treatment, okay, meron ka na reload, may recharge tablet ka na, maiiwasan mo ngayon yung tinatawag mga idol na pagiging matamlay. Okay? Once na merong nararamdaman internal na hindi nakikita ng mata, siya lang po nakakaramdam. Meron pong response na ipapasa yung model mo. Pagiging matamlay, makikita mo yung mata, hindi mag-uubos ng patuka, mamimili at hindi magtutunaw. Yan po mga idol, yung mga nagiging factor na problema dyan sa Precon na pag hindi nakapasa yung model mo, unfair sa kanya kasi mali ang program natin. Tayo po yung gumagawa mga idol. So bakit po nagkakaroon ng issue yung model? Kasi po yung program natin mga idol, aminin natin ang totoo, meron pong mali na hindi natin naibigay ng tama at hindi lumapat sumakto sa kanilang kalusugan kaya iniinda po nila. Hindi ba kayo napapaisip mga idol? Yung nasa maintenance mo, sa cording area mo, sakto lang yung patuka, ordinary at normal lang ang patuka. So wala rin masyado vitamins yan kasi nasa maintenance yan. Maulanan, maarawan, pero hindi nagkakasipon. Bakit? Bakit mga idol? Yung models mo na hinahanda mo, ang sarap ng patuka, alaga, may mga vitamins, mineral, potassium, calcium, etc. Pero bakit mga idol nagkasipon? Dahil may mali po dun sa program. Ngayon, wag na wag niyong pagsasabayin mga idol ang pre-con at ang conditioning. Kaya nga may pre-con. Kasi yan po yung stage na dun po binabatak, dun po tinitraining, dun po hinahanda, dun po isinasakto. Mental state at saka yung physical na kondisyon ng model mga idol. Once na pumasok ka ng conditioning, that is the tinatawag rest time. And yan po yung tinatawag na pag-iimpok ng energy in power. Kaya mga idol, abangan nyo po yung susunod na content natin kung bakit hindi ako nagbibitaw pagdating ng conditioning. Bakit po mga idol? Ulitin ko po, sa Precon mga idol, kahit araw-araw ka magbitaw, basta nasa tamang program. Kung talagang gusto mo na magliparan at magkatamaan, sa loob ng 1 linggo, 3 beses ka dapat nagbibitaw. Kasi yan po ay stage ng training, pagbabatak, Precon po yan mga idol. Okay? Kailangan sanayin mo talaga siya. Ngayon, yung mga nagsasabi mga idol, bakit hindi tayo nagbibigay ng bitaw, sayaw, pagdating ng conditioning? Gagawin kong isang buong video yan. Basta ang Precon mga idol, isisingit-singit nyo na lang po dyan mga idol, yung pailaw nyo, palakad nyo, running pin nyo, kung ano-ano para natural rotation, isingit nyo na lang. Basta ang gagawin nyo dyan sa Precon, isakto ang katawan ng model sa pagiging komportable niya. Ikaw ang gagawa, pero siyang masusunod. Kikilalanin mo, alamin mo kung saan siya komportable talaga mga idol. Then, kilalanin mo kung saan dropping siya na komportable. Kasi pagdating ng umaga, iipot at iipot yan ng brown at ng puti. Kasi nga po, yung isang buong magdamag, pagdating umaga, wala na po laman halos ang butse, ang kanyang balon-balunan. Yun yung time na kilalanin mo siya at alamin mo. Pagdating ng hapon mga idol, okay, makikita mo, pwede mo na naman yun ibitaw. Basta, meron kang program na advanced treatment na ibinibigay. So ngayon mga idol, kung kulang, dahil nga po medyo nag-aalangan ako, baka abutan tayo ng ulan, ulitin ko po yung Precon mga idol. Pero kung okay na, mag-comment kayo dyan mga idol ng saludo 2 kamay. So ngayon mga idol, abangan nyo po kung bakit hindi ako nagbibitaw sa conditioning. Isa-isahin po natin. Ulitin kong paalala. Ito mga idol ay practice ko, karanasan ko. Ito yung mga itinuturo ko mga idol sa mga tumatangkilik ng suplemento vitamina. Bakit po? Direct to the point mga idol. Nagbebenta po talaga ako ng iba't ibang uri, lahat ng uri ng gamot, vitamins at kung ano-ano pa.
Ngayon, hindi po yan yung number 1 target ko. Pangalawa lang po yan. Ang target ko mga idol, mag-victory champ ka. Bakit po? Pag nag-victory champ ka, kusa kang babalik sa akin. Kaya, gagabayan kita. Salamat. Umabot na yung ulan at natapos natin sumakto mga idol. Saludo, dalawang kamay mga idol.